Magandang araw bansang Pilipinas. Kumusta na kayo? Sana okay lang kayo at patuloy pa rin nag-i-enjoy dito po sa ating program sa pagbibigay sa inyo ng mga kaganapan sa ating bansa at syempre pa sa mga taga-ibayong dagat naman, yung mga nandyan sa iba't ibang dako ng mundo ay nagpupugay po sa inyo na isang magandang araw. So, mayroon ngayong lumabas na mga usapin pag-aresto kay Pastor Kibuloy na sinasabi na parang hindi yata na-inform itong si President Bongbong Marcos daw nalabag sa karapatang pantao itong PNP. Kasi daw, hindi daw naman armado itong mga pulis na pinapunta niya doon at hindi daw totoo na walang dalang tear gas. Ano kayo nag-report dito kay President Marcos? Naging sinungaling tuloy ang ating presidente sa kanyang pagpapahayag na hindi fully armed itong mga PNP na nagpunta doon para i-serve o nagpunta doon sa lugar ni Kibuloy para i-serve yung warrant of arrest doon sa leader ng KOJC. Kung mapapansin niyo na nakapanood ng CCTV, kitang-kita naman yung pagkuha ng maliit na bagay ng PNP doon sa tear gas. And then makikita din doon na may mga baril sila. So ibig sabihin lamang yung ginawang pagre-report kay BBM ay parang inililigaw yata ang Pangulo ng kanyang mga alumores. So anong masasabing mo ngayon dito, General Torre? Dahil sa alam mo naman na ikaw ngayon yung nasa hot water dahil sa inilaglag ka na nga itong si Sir Abalos, nag-report ka naman ata ng mali dito kay President Marcos sa pagsasabi mo na walang dalang armas ang iyong mga pulis. 2,000 na mga pulis para sa isang bibigyan ng warrant of arrest. Takot ba itong mga ito? Yung magiging kaganapan dito sa pagbibigay nyo ng warrant of arrest. Nalulungkot tayo dahil sa maraming mga bagay na hindi nagkaroon ng katuparan. Imagine nyo ang Davao, yung lalo na yung mga turista. Nagulo sila nung nagpunta na nasa 2,000 na pulis dun sa lugar nito si Kibuloy. Kasi sino ba naman ang papayag na yung leader nitong religious group ay ipahuli nila? Siyempre tatago nila yan. Talagang binantayan 24 hours daw itong 30 hectares na pinuntahan ng 2,000 na pulis. Puruin nyo yun. Tapos ginawa nyo pa sinungaling itong si President Marcos. Binigyan nyo ng maling impormasyon ang ating presidente. So gaano katotoo ito at paano yung mapapatunayan na wala talagang armas na dala itong mga pulis at paano nyo din mapapatunayan ano yung mga kinukuha ng pulis dun sa kanilang bulsa na maliit na bagay na ito pala ay tear gas. Pinigla nyo kasi yung mga miyembro ng KOJC kaya maraming mga inosente yung nadamay sa pangyayari ito. Ito naman ay parang hindi iniintindi o nagkaroon ng misunderstanding ba dun sa pagbibigay ng warrant of arrest dito kay Kibuloy. Ang sabi nga ni Mayor, ano nga ba pangalan ng anak ni dating President Duterte, sinasabi niya na hindi naman siya pwedeng makialam dahil ano naman ang magagawa niya gayong nasa 2,000 na pulis. At syempre, may sinusunod na, may protocol din yung mga pulis. At hindi basta mapapakalma ng isang mayor, di ba? Yung si Mayor Kulong. Hindi nagkakaroon na tayo kasi ng ng mental block minsan. No? Tayo nasa labas kasi habang naghihintay tayo doon sa ating kasama, bakit hindi naman tayo magbigay ng informasyon sa ating mga kababayan? Kaya ito, ang nangyayari ngayon, mukhang magkakaroon o lalabas ang mga tao. Magsasama-sama ang supporters nito si dating President Rodrigo Roa Duterte at itong si Kibuloy na sinasabing lalabas sa kalsada upang
pababain naman sa pwesto ang Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nga bang pababain sa pwesto itong si Pangulong Marcos? Siyempre, hindi papayag ang kanyang mga alipores. Kaya lang, sa nangyayari, kung maaalala natin, pinaalis sa Malacanang itong kanyang tatay, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay wala pang 3 million yung nasa kalsada. Pero tingnan nyo, nagawang paalisin, patalsikin sa pwesto, itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos. So ngayon, hindi ba na kinakabahan ang pamilya Marcos? Dahil ilan ang miyembro ng KOJC at ilan ang supporters naman nitong si dating President Rodrigo Duterte. Isasama pa yung mga supporters naman nitong si Vice President Sara Duterte. Pagka ganito ang nangyari, malaking kaguluhan. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, nung panahon na nato pa kayo sa unity team, ay tutulong siya sa iyong administrasyon. Pero ibinagsak mo ang Vice President. Hindi ka man lamang nga nagsalita doon sa mga issue laban sa kanya. Kung paano siya halos durugin sa Senado, lalo na nito si Senadora Risa Hontiveros, nais na makulong itong si Pastor Tibuloy. Kung matatandaan niyo sa rally, di ba? Grabe ang binitiwan salita ng mga miyembro itong KOJC laban dito kay Senadora Risa Hontiveros sa pagsasabing nagmamalinis, subalit immoral naman. Kaya lang, ang sinasabi naman ng ating PNP ay hindi daw naman tungkol sa religious yung ginagawa nilang pag-aresto dito, kundi dahil sa mayroon ditong nagawang kasalanan. At ang warrant of arrest ay inilabas lamang ng Korte Suprema. Ando na tayo sa protocol. Ando na tayo sa mga nais gawin o sabihin na nating politika ito. Ang pagbibigay ng warrant of arrest dito kay Pastor Tibuloy ay dumaan sa due process. Tapos magbibigay pa ng report ang PNP dito kay President Marcos ng mali naman. Dapat ay humingi na lamang ng dispensa ito si Pangulong Marcos dito sa mga pangyayari na nagulabog itong Tibuloy area. Anong nangyari? Sinasabi pa, pinagpipilitan niyang walang nilabag na sa karapatang pantao. Wala nga bang nilabag sa karapatang pantao? Parang naghahamon pa ang presidente sa pagsasabing, bakit hindi niyo itanong sa human rights? Diba? Kung mayroong nagawang paglabag sa human rights, itong paglalagay niya ng 2,000 ng mga pulis. Pinagbubulo niya ang sitwasyon Imbis na palamputin niyo ang puso ng inyong mga kalaban sa politika at baka sakaling maghilom pa at magkaroon pa ng katuparan ang ninanais ng Pilipino na magkaroon ng payapang bansa. Pero sa nangyayari ngayon, grabe ang politika, di ba? Dahil next year, ay 2025 election na. Ito yung midterm. Na dito malalaman yung mga supporters ng bawat isa. Na kung pwede nga ba tumakbo kung sino yung pwede nilang suportahan bilang presidente ng bansa. Di ba kung matatandaan nyo, tama naman yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noong panahon noong mga nakaraang eleksyon na hindi naman siya tatakbo bilang presidente ng bansa. Gusto lamang niya mag-mayor siya. Pero anong nangyari? Dahil nga sa humingi ng tulong itong magkapatid na Marcos ay pinagbigyan niya ito sa layunin na tulungan din ang ating mga kababayan. Pero anong nangyari? Grabing politika ang ginawa sa kanya. Binuli siya, hanggang siya, ginaga siya. Diba? Bakit natin nasasabi ito? Ano bang ginawa sa kanya nung alisan siya ng security? Ano bang ginawa sa kanya ng halos alisan siya ng budget? Sabi nga ni Congressman Marcoleta, dun lang tayo sa katotohanan. Dun lang sa realidad. Ano ba yung realidad? Gaganyan ninyo ang Vice President sa gitna ng napakarami niyang mga proyekto. Sa gitna ng mga lumalapit sa kanya ng mga kababayan natin, saan siya kukuha ng pambigay dito? Ng pondo
Kasi parang sinasabi ni Senador Risa Hontiveros na bakit ka pa mamimigay ng sinasabi mong hinihingi sa'yo ng mga kababayan kung mayroon namang ahensya para dito. Eh di ba sinasabi naman ng presidente, kasi mayroon din naman tayo nalalaman na humihingi sa kanya ng mga guarantee letter. So kapag nakahingi na sa kanya ng guarantee letter, sasabihin niya, o nabigyan ka na namin, siguro naman hindi ka pupunta sa DOH kasi ito na yun. Kumbaga hindi ka lamang pahihingian. Pero sa tindi ng mga nangyayari ngayon, lahat ng proyekto ng ating Vice President nakatenga. Bakit? Kasi ayaw yung bigyan ng pondo. Kasi natatakot ko yung bigyan ng pondo dahil kung marami nga naman siyang gawin na proyekto, eh baka siyang iboto sa pagkapit o baka siyang isulong ng ating mga kababayan bilang presidente ng bansa sa susunod na presidential elections. Tama ba o mali? Ginaganito, kumbaga binubuli nila, hinaharas ang pamilya Duterte at mga aliporos nito dahil sa threat siya sa darating na eleksyon para dun sa mga lalaban ngayong presidential election. So sino ba ang matinik na kalaban ngayon ng ni President Bongbong Marcos? Siyempre, Sara Duterte, di ba? Wala pa naman tayong natutunugan na sino lalaban ngayong presidente, di ba? O dahil sa malayo pa ang eleksyon. Pero ngayon, kitang-kita na eh. At ito si Senadora Risa Hontiveros, nako, mukha yatang naaamoy natin na baka mag-president din or mag-vice president. Kaya ganyan na lamang yung kanyang pagpapatunog ng pangalan. Lahat na lang binulatlat, lahat naman ay sa kanyang ding mukha kumukulapol dahil sa kanyang mga nagawa. Dahil sa paggamit din niya sa kanyang posisyon at mamulitika ng labis sa mga inaakala niyang kalaban sa darating na eleksyon. Ang kapal din naman ni Senadora Risa Hontiveros, no? Yung magsalita siya, kung ano-ano yung gawin niya para lamang lumabas ang kanyang magandang pangalan. Humihiling tayo, no, na sana ay ang i-report naman kay President Marcos ay yung malapit sa katotohanan, ay yung totoo. Or kung hindi man totoo, yung malapit man lang sa katotohanan. Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras kaya po magpapaalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa niyo Pilipino.